Masayang araw po, mga ka-PL. Hindi lang polboronic administration itong kay Kuting, kundi manggogoyo pa. Ha? Mambubudol pa, mga ka-PL. Matagal na pala tayong ginogoyo, binubudol ni Dayunyor. Panahon pa lang ng halalan o nung campaign period. Nabudol niya na tayo, mga ka-PL. Hindi lang po natin napansin kasi andoon yung puso natin para sa kanya, para sa atin. Lahat ng mga ginagawa ni Dayunyor, tama, legal, walang mali. Pero ngayon, mga ka-PL, eto na. Napansin na po natin ang mga nagawang mali, pambubudol ni Dayunyor noong nakaraang halalan. Na kung ating pagkukumparahin etong polvoron test ni Dayunyor at ni VP Sara, lumalabas po, mga ka-PL, na pambubudol ang ginawa dito sa polvoron test ni Dayunyor. O, pag-usapan po natin yan. At ang pangalawa po natin pag-usapan, etong mga naging conversation ng mga bayad na trolls o mga polboronic vlogger na matagal ko na pong na-content dito sa channel natin. Katunayan, meron pa nga akong mga screenshot na nagpapatunay, mga ka-PL, na may katotohanan po na meron talagang mga bayad na mga vlogger. Okay, pero bago tayo magsimula, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan, paki-like naman po. Maraming salamat, makikisuyo lang. Unahin po natin itong drug test o polvoron test ni VP Sara. O basahin ko po muna. Mula po ito kay Boljakan o kay Maharlika. Ang sabi po ni Maharlika, sabi ni Vangag lang, si Vangag lang ang pang-Guinness World Records. 2 minutes lang natapos ang polvoron test. And take note no remarks. AI generated na naman ba ito? Unahin po natin ipakita ito kay VP Inday. Ayan kita niya naman siguro yung kagandahan ni VP Inday. Sa kabilang dulo, mga kababayan, pansinin po natin ang petsa. Ang nakalagay dito, November 24, 2021. Ang transaction date time. Report date time naman, parehas lang, no? November 24, 2021 din. Pero, ang transaction time, mga ka-PL, 10:58 a.m. Alas 10:58 ng umaga. Report date time naman ay alas 3:26 tama nga. Alas 3:26 ng hapon. PM na nakalagay dito, mga ka-PL. Ilang oras ang lumipas bago nagawa o nakumpleto ang report dito sa polvoron test ni VP Inday Sara. Pagpalagay natin 11 na yan. Kasi 2 minutes na lang kulang 11, 12, 1, 2, 3. 4 na oras po, mga ka-PL, bago natapos ang pag-examine kay VP Inday Sara na siya negatibo sa ipinagbabawal na polvoron. Ito ang legit. 4 na oras po ang pagitan. Okay, wag na natin basahin itong napakaraming mga nakasulat dito. No? At hahaba lang tayo. Dito na tayo kay Dayunyor. Grabe talaga pambubudol sa atin. Sa Dayunyor, maga pa yung mata.
kahit na maitim yung picture. Ano, nantulog si, si, puyat pa ako, Dre. Wala pa akong tulog, oh. O sige, bakit wala kang tulog? Ngagba pa kagabi. O, pansinin natin yung dulo. O, ayan. Binilugang pula. O, transaction date time. Ganun din. Nobyembre 22, 2021. Ang oras, alas 12:15, tanghali, siguro, bago mananghali, pagkatapos mananghalian, PM, tanghali na yan, ha? 12:15 PM. O, report date time, ganun pa rin, same date, syempre, same date naman talaga yan. Depende na lang kung hapon ka na masyado, edi maaabutan ka na bukasan. O, 11/22/2021. Ang bilis, men. Parang kidlat. Ito, 12:17 PM. 2 minuto lang po. Ngayon, alam nyo, matagal na ako nagpapadrug test kapag yung nag-apply ako ng trabaho noon sa mga, nung binata pa ako, mga fast food, hindi ko na sasabihin kung anong mga fast food chain yan. O, napakarami ko na pinagdaanan ng mga drug test dyan. Hanggang sa makarating ako ng ibang bansa, naging OFW ako. Siyempre, mas matindi drug test doon. Mas matindi ang mga medical na ginagawa, ang tawag doon, yung patutuwarin ka pa. Basta yun na yun. Huwag natin pag-usapan yung pinagdaanan ko. Dito na lang po tayo kay Da Junior. Biruin nyo ho, mga kababayan. 2 minutes lang. Kayo, siguradong na drug test na rin kayo. Nakaranas na rin kayo nito. Halos lahat naman na tayo eh. O ilang oras kayo? Oras tumatagal ito. Yung iba nga, pag-alanganing oras na, yung magsasarado na sila, sir, balikan mo na lang po ito bukas. Kasi anong oras na po. Di ba? Ganon ang nangyayari. Kaya yun nyo, 2 minutes, paano? Hala ka. Ginawa ito sa Photoshop. Buti pa, ginawa nyo lang ito sa Photoshop. Gusto nyo baguhin ko? Baguhin ko yung oras? Madali ito sa akin. Ha? Ganyan na ganyan, wala, hindi mo mahalatang binago. Grabe naman talaga. Pati ba naman ito, drug test? Niloloko pa ninyo taong bayan. Kaya pala, hanggang ngayon, inahamon kayo, Da Junior, ni Tatay Digong na magpa-drug test kayo, ayaw nyo. Huwag nyo pong babaliwalain ang hamon sa inyo ni Tatay Digong. Magpa-drug test kayong dalawa parehas. Doon sa Luneta. Bit-bitin nyo yung mga media ninyo. At bit-bit din ni Tatay Digong. Kaming mga supporter niyang vlogger. Vlogger ha, na hindi bayaran. Vlogger na nakasuporta lang talaga. Kasi kung gusto ko maging bayaran, sana hindi ako lumayas doon sa pinanggalingan ko. Hindi ko nga alam, baka nung panahon na yun na naroon ako, baka binabayaran din ako. Hindi ko lang alam kasi nandito ako sa Mindanao. Siyempre may ulo doon, may leader doon. Baka yun na tumatanggap ng bayad para sa akin tapos hindi naman nakakarating sa akin. Hindi natin alam, baka ganun. Pwede naman mangyari yun, di ba? O anong malay ko? Nandito ako. Di ba? Pati ba naman tong magkakampanya pa lang, papunta pa lang ng halalan, marami pang nangyari, pagkatapos nito, mga rally, di ba? Napakaraming nangyari, nakaantabay tayo, nakaabang tayo, tuwan-tuwa tayo. Pero yung pala sa drug test, nabudol tayo, naguyo tayo, mga kababayan. Grabe. Kaya pala ito nangyayari ngayon sa bansa, hindi nakakapagtaka na nabudol nga tayong mga bumoto sa kanya. 'Di ba? Panahon pa lang ito na hiningan sila
ng pulburon test. Ginuyo niya na tayo. Grabe. Di ba? O ngayon, isang tabi na po natin yan. Sisigundahan ko lang po yung sinabi o naging content ni Maharlika tungkol dito sa mga hindi bayad tawag dyan eh. May mas magandang, kasi pag sinabing bayad o payroll o sahod, ang taong sumasahod ay nagtatrabaho ng maayos, matino, walang kalokohan, hindi kalokohan ang trabaho. No? Yung magbungkal ka ng lupa maghapon, o karapatan mong pasweldohin ka. Pero yung itong ginagawa nilang paninira, sinisira si Inday Sara, mga Duterte, hindi bayad tawag dyan. O sige, pwede na rin bayad. Bayad ng sa mga bandido. Parang bandido sila eh. Bayaran ba? Di ba? Bayaran para sirain yung isang tao. Yan. Sisigundahan ko lang po yung mga conversation na ipinakita ni Maharlika, mga kababayan, hindi man ganoon parehas, pero mismo sa akin po nangyari. Meron po akong content na ipinakita ko rin po yung mga conversation na nagkaroon po ng mga bayaran. Naniniwala po ako sa sinasabi ni Maharlika na meron pong mga bayarang vlogger. At inamin pa nga ito ni Makagago na siya ang pinakamalaki. Ang bayad o ibinabayad sa kanya kada buwan. Bagay. Pagka nga naman ang isang vlogger, wala nang ibang pinapabango, kundi etong kung sino man yan, wala akong binanggit alam na, meron siyang tinatanggap buwan-buwan. Kami, yung iba yun yung alos araw-araw talaga, araw-araw, walang tigil, araw-araw. Yun at yun lang talagang kinokontent niya para pabanguhin niya o ipinagtatanggol niya, bayad dyan. Kami, nakasuporta kami kay tatay, nakasuporta kami kay pastor, pero napansin po ninyo, hindi araw-araw ang pag-content namin sa kanila. Hindi araw-araw na ipinagtatanggol namin sila. Hindi araw-araw na content namin pagpapabango para sa kanila kasi hindi kami bayad. Pagka mayroong issue lang, tsaka lang kami nagkakaroon ng ganong content dito kay tatay at kay pastor. Pero iba itong mga trolls, araw-araw, pinapabango nila yung kanilang amo. Siyempre, bayad nga Di ba? Bayad sa mga bandido. Gusto nyo, ipakita ko pa yung picture ng mga vlogger na bayaran? Meron din ako. Hindi pa inilabas ni Maharlika yan. Pero, meron ako picture ng mga vlogger na bayaran. Nagsama-sama po sila. Di ba? Ganyan po tayo niloloko ng Polboronic administration na ito. Pera ng taong bayan, ginagamit nila para lang sa mga vlogger na may pagtanggol sila. Pera natin yan. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Kayong mga naniniwala pa kay The Junior na pinagluloko na lang kayo? Ang tatanga nyo. Gising-gising, hoy. Gising-gising. Ganyan po tayo ginugoyo o binubudol ng Polboronic administration na ito. Kayo na lamang po humusga. At higit sa lahat, kayong mga natutulog pa, karapatan nyo kung husgahan nyo sila o hindi. Tatangan nyo naman kasi. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.